Ngayon naman, ating tatalakayin ang paglago natin pagdating sa ating pananalita. Paano dapat magsalita ang lumalagong Kristiyano? Napakalaga pong paksang ito. So ating pong basahin James chapter 3 verse 1 to 12. Mga kapatid ko, huwag maging guro ang marami sa inyo, yamang nalalaman nating hahatulan tayo ng mas mahigit. Sapagkat tayong lahat ay natitisod sa maraming bagay. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa pananalita, ito ay isang taong sakdal o malago. May kakayahang pigilan ang buong katawan. Kung tayo ay naglalagay ng mga preno sa bibig ng mga kabayo upang sumunod sila sa atin, ibinabaling natin ang kanilang buong katawan. Tingnan ninyo ang mga barko. Bagamat napakalalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, gayon may napapabaling sa pamamagitan ng isang napakaliit na timon saan man naisin ng piloto. Gayon din naman, ang dila ay isang maliit na bahagi, ngunit nagyayabang ng malalaking bagay. Tingnan ninyo kung paanong sinusunog ng maliit na apoy ang malalaking gubat. At ang dila ay isang apoy. Ang dila na kasama ng ating mga sangkap ay isang sanlibutan ng kasamaan. Dinutungisan nito ang buong katawan at sinusunog ang pag-inog ng kalikasan, at ito mismo ay sinusunog ng impyerno. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga hayop na gumagapang at mga nilalang sa dagat ay napapaamo at napapaamo na ng tao. Subalit ang dila ay hindi napapaamo ng tao. Isang hindi napipigilang kasamaang puno ng lasong na kamamatay. Sa pamamagitan nito ay pinupuri natin ang Panginoon at Ama, at sa pamamagitan nito ay nilalait natin ang mga taong ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Mula sa iisang bibig ay lumalabas ang pagpupuri at panalangin. Mga kapatid ko, hindi dapat maging ganito. Ang isang bukal ba ay binubukulan ng matamis at mapait? Mga kapatid ko, maaari ba na ang puno ng igos ay magbunga ng tuligo? O ng mga igos ang puno ng ubas? Hindi rin maaaring daluyan ng tabang ang maalat. Ito po ang salita ng Panginoon. Digin natin upang lumako tayo sa ating pananalita. Ay manalangin. Opo Panginoon, bagamat kami puno ng mga kaloob na espiritual, higit-alahan, kaligtasan, kapatawaran ng aming kasalanan, biyayang gabay sa aming pamumuhay, pagpapalang tinatanggap namin bawat pintig ng aming dugo. Subalit, kadalasan nakakaligtaan namin na nakakalaya ang aming dila sa lahat naming gustuhin, salitain. Tulungan niyo kami, Panginoon, na ang dila namin ay makontrol upang makontrol ang buo naming pagkatao. Sapagkat hindi gayon ang iyong pong pagkakalikha sa amin bilang inyong bagong nilikha. Mayroon kaming kakayanan na kontrolin ang nananatiling kasalanan. At maaari namin kontrolin maging ang aming pananalita. Biyayaan niyo kami ngayong umaga na makita namin ito sa aming mga sarili upang huwag kaming magsalita na higit sa nararapat. At makita ang aming kalaguan sa pamamagitan ng aming pananalita ng puno ng biyaya. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang dila po ay isang maliit na pirasong muscle. At ito'y napakalaga sa atin pagdating po sa pagguya ng ating kinakain. Mayroon po walang dila.
At sa ating paglunok ng ating kinakain, napakalaga po ng dila. Sa ating panlasa, at higit sa lahat, sa paglikha ng pananalita. At dito pinagdidiinan ni Santiago ang dila sapagkat alam niya kung gaano kalaki ang naibibigay ng dila pagdating sa problema. Nakakalikha ito ng malaking problema. Sinisira nito mismo ang pamilya, sinisira nito ang relasyon, sinisira nito ang iglesia, at marami pang iba. Kaya tanong natin, matuturuan ba ang ating dila? Ang sagot sa ating binasa, oo. Oo. Pero bakit hindi natin maturuan ito? Ang makapagtuturo lamang sa atin ito ay ang salita ng Diyos. Kaya nga ang salita ng Diyos, sagot sa lahat ng ating pangangailangan. Maging sa ating pagkain, sagot ang salita ng Diyos sa lahat ng ating pangangailangan. Matuturuan natin ang ating dila kung kumbinsido tayo na ito nga ay matuturuan. Ngunit kung mayroon tayong pag-aagam-agam at mayroon tayong pag-aalinlangan at tayo ay mga indifferent, ibig sabihin walang pakialam, hindi matuturuan. Pero kung tayo ay mga Kristiyano na may bagong puso, bagong espiritu, at handang lumago maging tulad ni Kristo na siyang layunin ng Diyos, ay dapat natin itong turuan ang ating dila. Mayroong mga praktikong hakbang upang gawin natin ito nang sa ganon, ang Diyos ay mapaparangalan natin sa ating mga pananalita. Sino man ang ating kausap, ano man ang ating sinasabi, dapat mauwi ang lahat ng kapurihan sa Diyos. Na kung ating papansinin sa chapter 3, verse 1, ang pinaka-context po ng chapter na ito ay tumutukoy sa mga tagapagturo. Sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos, na huwag nasain ang maging maraming guro sapagkat mas mabigat ang hatol sa mga nagtuturo na hindi nabibigyan ng parangal at kaluhuran ang Diyos. At sa ibang paraan, lahat tayo ay nagtuturo. Hindi lamang sa pulpito, hindi lamang sa Bible study, maging sa ating bahay, tayo ay nagtuturo. Sa ating trabaho, sa ating mga kasambahay, nagtuturo tayo. Kaya lahat tayo ay kailangang matuto. Ang paksang ito ay lapat para sa ating lahat, hindi lamang sa mga tagapagturo. Kaya napakahalagang lumago ang Kristiyano sa pananalita. Dahil kung papansinin ninyo, kayo na mismo ang magpansin ng inyong sarili. Paano kayo magsalita sa inyong katulong? Paano kayo magsalita sa inyong mga anak? Paano kayo magsalita sa mga taong nasa ibaba ng inyong kapangyarihan? Hatulan natin ang ating sarili na kailangan natin ang turo ng Diyos na ito sa atin. Na dapat tayong lumago. Now, paano natin ito gagawin? Dalawang bahagi lang po ng ating pag-aaral na naglalaman ng iba't ibang katotohanan ang ating tatalakayin. Una po, isipin natin ang ating mga sasabihin. At ikalawa, isipin natin kung paano ito lulutasin. How do we speak? And how do we solve this problem? Now, dito po sa una,
isipin natin ang mga sasabihin natin. Bago tayo magsalita, dapat tayo mag-isip kung ano ang ating sasabihin. At mayroong tatlong dahilan. Bakit kailangan natin isipin ang ating sasabihin? Mayroon pong tatlong dahilan. May kaugnayan po sa dila. Una, ang dila ay maliit pero malakas, makapangyarihan. Tingnan nyo ang sabi sa verse 3 hanggang 5. Kung tayo nga'y naglalagay ng preno sa bibig ng mga kabayo upang sumunod sila sa atin, ipinabaling natin ang kanilang buong katawan. Tignan ninyo ang mga barko, bagamat napakalalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, gayon may napapabaling sa pamamagitan ng isang napakaliit na timon saan man naisin ng pinuno. Gayon din naman, ang dila ay isang maliit na bahagi, ngunit nagyayabang ng malalaking bagay. Tignan ninyo kung paanong sinusunog ng maliit na apoy ang malalaking gubat. Kung papansinin natin yung tatlong ito, na dahilan kung bakit mag-isip muna tayo bago magsalita. Una, ang dila ay maliit, pero makapangyarihan. Inilarawan ito sa tatlong bagay: preno, timon, at maliit na apoy. Pag sinabi kong preno, sa iba pong salin, na alam ko po nung tatay ko ay nag-alaga o nangangabayo pa, ang tawag talaga rito ay nakalagay sa bibig ng kabayo ay bukado. Pero sa Tagalog pala, preno. Preno, alam ko dito sa pahay. Sige sa kamay. Preno. Alam niyo yung kapirasong bakal na yan, kung bukado. Kahit gaano ka-wild, kabangis ang isang kabayo, kapag nalagyan mo siya ng preno sa bibig, hindi obra ang kanyang pagkabangis. Susunod talaga siya sa nagdadala sa kanya. Binabalik kung saan? Sa kanan o sa kaliwa, o pinahihinto o pinaaatras dahil sa kapirasong preno. Ganyan katindi ang ating dila. Maliit lang, pero napapasunod ang buo nating katawan. Gusto nating hiyain ang ating buong pagkatao sa pamamagitan ng maliit na dila lamang. Gusto nating hiyain ang kapwa-tao natin ay sa pamamagitan ng maliit na dila lamang. At hindi lang yan, ang sabi diyan, itinulad din sa isang napakalaking barko. Isang gigantic talaga na ship. Pero ang nagpapaikot nito ng direksyon ay maliit na ugit o kung tawagin nila ay timon. Napakaliit lang yan, gayong napakalaki ng barko, pero ito ay napapasunod kung saang direksyon. Ganun po inihambing ang dila natin na napakaliit lamang, pero kaya nitong dalhin ang ating buong katawan saan man natin nais puntahan. At ang masakit pa nito, inihambing ang dila natin sa maliit na apoy. Gaya halimbawa ng isang palito na apoy. Ngunit ang maliit na apoy ay pwedeng magsunog ng isang malaking gubat. Ganon katindi ang dila natin, napakaliit pero maaring sumira ng buong pamilya, ng buong komunidad, at buong bayan. Kayang sirain ng apoy ang buong bayan. So nakita ninyo, ang dila natin ay napakaliit pero makapangyarihan. Kaya nga lamang, dahil ang sinabi sa banal na kasulatan, pwede natin itong pigilan. Pwede natin itong pigilan. At hindi lamang yon, ang sabi sa verse 3 hanggang 5, ay maliit at makapangyarihan. Ito rin ang dila ay kailangan. Essential ito sa buhay ng tao. Pag hindi ka, wala kang dila, ay tawag sa iyo ay BP.
Ang pipi, karamihan may dila. Kaso lang ang butas sa kanila yung sa nalangala. Pero pagka wala kang dila, hindi ka matatawag na pipi. Paray ko, inutil ang tawag, no? Mahirap yatang dumura na walang dila, ano? Mahirap yatang lumasa ng kanin kung walang dila. Mahirap din lumulok kung walang dila. Lalo tigit mahirap magsalita kung walang dila. Dila is essential. Dila ay kailangan. Ngunit mapanganib. Yan ang sinabi sa verse 6 hanggang 8. Tingnan nyo, pagkakalarawan ni Santiago. Ang dila at ang dila ay isang apoy. Ang dila na kasama ng ating mga sangkap ay isang sanlibutan ng kasamaan. Kita niya? Sa ating buong pagkatao, maganda, maayos, mukha natin may make-up, may pulbos, pero taglay natin ang sanlibutan ng kasamaan na sa dila. Dinudungi sa dito ang buong katawan at sinusunog ang pag-inog ng kalikasan. Ano po ibig sabihin nun? Sinusunog ng ating dila ang uri ng buhay natin normal. No? Yung likas nating buhay na dapat mabuhay tayo ng tama, maayos, pero sinusunog dahil ng ating dila. Sira na sira tayo dahil dyan. At ito mismo ay sinusunog ng impyerno. Bigat na. 7. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, na mga hayop na gumagapang at mga nilalang sa dagat, ay mapapaamo at napapaamo na ng tao. Subalit ang dila ay hindi napapaamo ng tao. Isang hindi napipigilang kasamaang puno ng lasong nakamamatay. Hindi pa ka mapipigilan, hindi pala mapapaamo ang dila natin. So what's the use ng ating pag-aaral? Now, context dito mga kapatid, mga Kristiyano, mga mananampalataya, ang sinulatan dito ni James. Pero ang mananampalatayang ito, talagang sila ay nagyayabang sa kanilang pananampalataya pero walang mga gawa. Dahil sa kanilang walang gawa, tulad lamang sila ng mga taong walang pananampalataya. So therefore, hindi kayang pigilan ang dila ng isang hindi mananampalataya. Ngunit kayo, baga sa turo ng panata ni Santiago, kayo'y Kristiyano, ipakita ninyo sa inyong gawa. Sa makatwid, kayang pigilan ng Kristiyano ang kanyang dila. Hindi natin pwedeng hatulan yung mga hindi Kristiyano sapagkat hindi na kayang pigilan ang kanilang dila. So ang dila ay kailangan, pero ito'y mapanganib. May tatlong paglalarawan ulit dito. Una, apoy. Ikalawa, mailap. At ikatlo, ito'y lason. Pag sinabi pong apoy, alam natin ang apoy, kailangan natin to pag nagluluto tayo. Kailangan natin pagka tayo ay nag-barbecue. Kailangan natin. Essential yan Kailangan. Pero kapag ang apoy, pinabayaan mo roon sa barbecuehan at nasunog lahat ng taba, magsusunog yan. Pati bahay mo sunog na. Mapanganib yan. At ang dila ay kasama ng buong nating sangkap. Kasama yan, ang dila. Kadalasan ang dila tinatago ng bibig dahil talagang parang leon yan pagka hindi napigilan. Nakita na ba kayo ng taong nakalabas lagi ang dila? Baka ganun. Alam kong taong yun ahas lang ang may labas ng dila. Ang dila, ang tawag din sa verse 6 ay sanlibutan ng kasama. The world of evil. Evil. Ang dila. Biro mo yan?
dila natin, isa palang sanlibutan ng kasamaan. Dinudumisan nito ang ating buong katawan. Nasisira niya ang ating pagkatao. Gaano man tayo kaganda. Once nagbitaw ka na isang salita lamang, yung salita, huy! Kitang-kita na agad ng tao, sunog na ang yung buong pagkatao. Sinasabi, yung babae yan, maldita yan. Sunog na ang ating buong pagkatao. Dinudungisan. Sinusunog ang pag-inog ng ating buhay. Pag-inog natin sa negosyo, sa trabaho, sa pakikipagkapwa, sunog. Kaya marami pong taong hindi mapapagkatiwalaan. At ang mabigat pa, ito yung sinusunog sa impyerno. Na hindi yung dila sinusunog, no? Kumakain pa kayong dila? Ang lechon o baboy. Ayaw ko. Baka mamagsalda ang baboy eh. Na, hindi yung dila per se ang susunogin sa apoy. Hindi yung dila. Kaya pagdating yung baka sibigin nyo eh, ha? Kailan magsisiyap, putuli kong dila po para yun na lang dalhin sa impyerno. Hindi po. Yung dila pong dahilan ng ating buong kasamaan. Kaya yan ang sinusunod ng Diyos. Pati ang ating buong pagkatao. Sinusunod sa impyerno. At hindi po sila. Mahalaga. Pero mapanganin. Eh kailangan dito ang kultur. At ikalawa, ang dila natin ay mailap. Kung ang mga hayop na gumagapang ay mapapaamo at napapaamo na nga. At ang mga ibon ay natuturuang magsalita. Yung mga buhaya na walang dila, puros lamon lang yun, pero natuturuan. Yung mga leon, tigre, na mapapangis, pero natuturuan. Pero ang dila, mahirap turuan. Walang makapagtuturo maliban ng Diyos. Ang mga silayon, ang mga balyena, natuturuan. Ang mga isda, walang dila. Mahirap turuan. Tanging kapangyarihan ng Diyos ang makapagbabago. At ikatlong pangalarawan, ito ay lason. Lason. Sa verse 8, subalit ang dila ay hindi napapaamo ng tao, isang hindi napipigilang kasamaang puno ng lasong nakamamatay. Alam nyo, siguro nanggigil kayo dun sa isang ina na naging virus ba yun? Viral sa YouTube. Kasi sila ng bata sasampal, pulang-pula yung pisngi nung 1 month old baby o baka wala pang 1 month. Ano manggigil kayo? At magsasalita kayo kung ano-ano sasabihin. Patawanan ng Diyos kahapon talaga nagsalita ko. Ano kailangan sakalin ng nanay na yun eh. Nagsalita ako sa kanya. Gano'n pa kaya kung makitaan kayo, nag-virus kayo sa YouTube na minumuran yung anak niyo? Hindi tayo nag-iisa mga kapatid. Dapat hanggang sa ating kusina dapat nakukontrol ang dila. Laso nito. Maring kayo, malaya kayo magsalita kung anong tawagin sa anak ninyo, maldita ka,
No, marami pang mga sinasabi na PUTA ka. Sinusulog mo buhay ng anak mo. Yun ang tatanim sa isip niya. Ganun pa lang tingin sa atin ni nanay at ni tatay. Ano pang silbi para mabuhay? Napaka kailangan ng dila. Pero mapanganib. Ikatlo pong dahilan bakit kailangan nating isipin muna ang ating sasabihin. Una, ang dila ay maliit pero makapangyarihan. Ikalawa, ang dila ay kailangan pero mapanganib. Ikatlo, ang dila ay nakakatulong. Makakatulong yan. Pero unstable. Hindi matatag. Pabago-bago. Verse 9 to 12. Ganito ang sabi. Sa pamamagitan nito ay pinupuri natin ang Panginoon at Ama. Pinupuri natin ang Panginoon at Ama. At sa pamamagitan nito ay nilalait natin ang mga taong ginawa ayon sa kanyang kahit hindi Kristiyano yan, kahit napakasama pa niya, yan ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos, kaya nga lamang ang larawan ng Diyos na sa kanya ay basag dahil sa kasalanan. Tulad ng salamin. Sa salamin, pag binasag yan, marami ng mukha ang makikita. Ganyan po kalagayan ng mga taong makasalanan. Kaya wala silang tamang pagkilala sa Diyos. Wala silang tamang kabanalan, katwiran, pangangatwiran, at dila. Dahil sila po ay brave. Sila ay makasalanan. Ngunit, Kristiyano, nung ikaw ay panganak na muli, ikaw ay hinubog sa larawan ni Kristo. Ikaw ngayon ay bearer of Christ's image. Kaya nga lamang, meron pa tayong nananatiling kasalanan. Yan ang mabigat. Kasi ang Kristiyano ngayon, pwedeng magpuri, which is yun ang buhay niya talaga, magpuri sa Diyos, pero hindi niya napipigilan kanyang dila pagdating sa bahay. Nilalait niya ang kanyang anak, nilalait ang kapitbahay, nilalait ang mga kaibigan, backbiting, chismising. Bigat, no? Kaya sabi sa verse 12, mula sa isang bibig ay lumalabas ang pagpupuri at panlalait. Kaya nga, ang tubig doon sa Revelation chapter 3 na isusuka, sinusuka ng mga tao noon, yung tinatawag na lukewarm, hindi malamig, hindi mainit, naghalo, hindi talaga sinusuka nila yun. Gaano pa kaya ang dila na mayroong pagpupuri at mayroong panlalait? Like for example, nagalit ka sa anak mo dahil ka binakuhin dahil sa eskwelahan. Basta Lord! Hindi na ako Kristiyano. Di ba? May pagpupuri pero panlalait. Eh, hindi po pas natin gamitin ang salita ng Diyos. Or never use the name of the Lord in vain. Nadulas ka, basta ka, hallelujah. No, listen. Hallelujah means praise God. Sis, kumusta ka na? Praise the Lord. Ano kaugnayan yung praise the Lord doon? Pero kung naligtas ka sa bigit na kamatayan, praise God. Salamat, Panginoon. Yun ang tama. Pero kung galit ka, iwag. Kaya sabi sa verse 10, mga kapatid ko, hindi dapat maging ganito. Hindi dapat maging ganito. Ang isang bukal ba ay pinubukalan ng matamis at mapait? Ang mga kapatid ko, maaari ba na ang puno ng igos ay magbunga ng 10 o ulibo? O ng mga igos ang puno ng ubas? Hindi maaaring daluyan ng tabang ang maalat na tubig. Dagat na tubig, pero maalat.
Hindi pwede. Walang matamis doon sa... Ganyan ang kalagay ng dila natin. Kung hindi natin makukunto, hindi po maganda. Hindi maganda. So, ang dila nakakatulong pero unstable. Sa katutubo ng tao, kaya lang natin binasa sa verse 9, katutubo ng tao, likas ng tao. Pag sabing likas, alam natin, ang mga Kristiyano, ang kanilang kalikasan ay hindi na yung luma. Ang kalikasan ng Kristiyano ay bagong nilikha. We are a new creature. Unbelievers, may katutubo. Ano yung katutubo nila? Makasalanan. Kaya ang katutubo ng tao, pwede silang magpuri at the same time pwedeng magmura sa kanilang kapwa. Hindi maaari. Magpabas ito sa ating mga Kristiyano. Kaya sabi ni Pedro, ni Santiago, mga kapatid, hindi maaari ito. Tignan nyo na lamang, ang matamis bang tubig ay pwedeng daluyan ng maalat? Hindi pwede. Yung likas na dagat, yun ang natural niya. Pero kayo ay isang bagong nilalang na. Wala na kayo sa ganon. Hindi pwede. Pero mayroong kalikasan sa nature talaga na hindi pwede magbago. Ano yun? Halimbawa, mag-igib ka ng tubig doon sa balon, ang makukuha mo ay may lata. Sapagkat ang balon mayroong lata. Kung anong nasarok mo, talagang makikita mo laman ng balon ay may lata. At sa puno din, makikita natin kung ano yung punong yan, anong laman ng kanyang pagkapuno, ay malalaman natin sa bunga kung maasim o matamis. Yun ang dikas, hindi magbabago. Pero sa atin, bilang Kristiyano, hindi dapat gano'n. Ang problema natin ay hindi yung dila. Our problem is our heart. Ang problema talaga ng tao ay puso. Ang sabi nga sa Matthew 12:34, sabi ni Jesus Christ, nirebuke niya ang mga hypocrites, mga religious hypocrites, mga Pharisees. Ang sabi niya sa 34, kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo makapagsasalita ng mabubuting bagay gayong kayo ay masasama? Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Nakita nyo? Sa kalikasan ng tao, ang kanyang mga sinasabi nagmumula sa kanyang puso. At ang puso, ang sabi ni Jeremiah 17:9, ang pinaka-mandaraya at masama, walang ibang makakapag-unawa maliban. Pero hindi tayo ganoon. Meron tayong bagong puso. At mayroon tayong bagong diwa. Kaya ngayon, sa ikalawang bahagi, tignan natin at isipin kung paano ito lulutasin. Dahil nagiging problema ito ng Kristiyano. Kumikilos tayo, nagsasalit tayo as if we are not Christian. Parang hindi Kristiyano. Sabi ni Santiago, hindi dapat mangyari ito. Nagpupuri ka, tapos nagmumura ka. Nagpupuri ka sa Diyos, tapos nandalain ka sa iyong kapwa. Hindi dapat mangyari ito bilang Kristiyano. So, tignan natin paano natin ito lulutusin. The solution. Mayroong tatlong ipahingiran upang malutas natin ang problema ito sa ating dila, ating talenta. Number one, ipahiran natin ang bagong puso. As Christian, Ezekiel 36 verse 26 hanggang 27,
Nang sabi ng Panginoon, batay doon sa propesya sa Israel, dahil hindi sila mabago sa pagsunod nila sa kautusan, pinaka-rigid nilang pagsunod sa kautusan, hindi pa rin nabago ang kanilang buhay dahil ang problema ay puso. Kaya sabi ng Panginoon, ako'y magbibisik sa inyo ng bagong buhay. Papalitan ko ng bagong puso ang inyong matigas at batong puso at bibigyan po kayo ng aking espiritu upang masunod ninyo ang aking kalooban. At yung propesya niyan ay nangyari sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo na lahat ng sumampalataya ay kanyang ipinapanganak na muli. Binabago ang puso. Ngayon, ikaw isang Kristiyano, ipairal natin ang ating buhay na may bagong puso. Sapagkat sa totoo rito, bagamat tayo Kristiyano na, hindi po dila ang ating problema eh. Bilang Kristiyano, hindi dila ang ating problema. Tulad din ng mga hindi Kristiyano, ang problema natin ay puso. Pero ang pagkakaiba lamang natin sa mga hindi Kristiyano, ang puso nila ay likas na makasalanan. Depraved. Samantalang ang puso ng mga Kristiyano ay likas na bagong lika. 2 Corinthians 5:17. Hindi tayo magbabago ng pahina ng page ng ating buhay. Hindi kailangan yon. Ang kailangan natin ay bagong buhay. Hindi pahina lang. Hindi panlabas lamang. Ang kailangan natin ay isang pagbabagong buhay. Tingnan nyo ang sabi, paano natin gagawin ito? Bilang Christian. Now, sa mga hindi Kristiyano, maaaring magawa niyo ito, pero mananatili pa rin kayong hindi Kristiyano. Dahil ang paggawa po ng moral ay hindi po magiging, hindi po ang paraan para ikaw ay maging Kristiyano. Ang pagiging paraan ng pagiging Kristiyano, isuko mo buhay mo kay Kristo, magsisi ka sa lahat ng kasalanan, talikuran mo ang lahat ng iyong pinangangawakang aral o paniniwala, na tanging si Kristo lamang ang makapagliligtas at tanging kapagligtas mo at ikaw ay magiging Kristiyano. Pero kung wala kang Kristo at susubukan mong baguhin ang buhay mo rito, yung moral mo lamang, ay mananatili pong hipokrito. Hindi yan mananatili. Kaya ang kausap ko rito ay mga Kristiyano na mayroong bagong puso na, may bagong pagkatao, kailangan ipamuhay natin, ipairal natin ang buhay ng bagong puso. Uuna dyan, Ezekiel 18:31. Ang sabi sa Ezekiel 18:31, inyong iwaksi ang lahat ninyong pagsuway na inyong ginawa laban sa akin at kayo'y magbagong puso at magbagong diwa. Bakit kayo mamamatay o sambayan ni Israel? Yan po ang sinasabi dito ng Diyos, na dapat ipairal natin ang pagiging masunurin sa Diyos imbes na tayo ay sumuway. Kundi ipamuhay natin ang ating bagong pagkatao, bagong puso. Bakit tayo mamamatay? Sabi niya sa mga Israel, bakit kayo mamamatay sa inyong kasalanan? Dahil dyan. Yan po ang dapat nating gawin as Christian, bilang Kristiyano. Baguhin natin, ipairal natin ang bagong buhay, bagong puso. Sapagkat ang nakay Kristo nga, ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, kaya kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Wala na yung old nature. Tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. Naging bago na. Kailangan tayong mamuhay bilang Kristiyano. Ang Kristiyano ay nilikhaan ng bagong puso ng Diyos. Yun ang prayer ni David nung siya'y magkasala lamang kay Bathsheba at kay Uriah sa Psalms 51:10. Create in me a clean heart, O God. Likhaan mo ko ng isang malinis na puso. Yun ang kailangan natin. Yun ang kailangan natin ipanalangin sa Diyos. Ipairal ang bagong puso, mga kapatid. Sa isang salita, isipin mo palaging Kristiyano ka.
Hindi ka Kristiyano, Kristyanuhan, gaya ng paniniwala ng marami. Kristiyano po. Ikalawa, ipairan natin ang tulong ng Diyos araw-araw. Hindi mo kayang mabuhay sa sarili mo. Dahil kung tayo po ay natitiwala sa ating sarili, na sa ating sarili may tutuwid natin ang ating buhay, babagsak ka. Sabi sa 1 Corinthians 10 verse 12, huwag mo isiping nakatayo ka, babagsak ka. Kung ikaw ay nagsasarili sa iyong buhay. Kailangan mo ang tulong ng Diyos every day. Yan po yung ating lesson sa providence of God. Na minsan, dahil sa ating kayabangan, pinahintulong ng Diyos, bumagsak tayo para sa ganun maalala natin na tayo mahina pag walang Diyos. At maalala natin na tayo'y may kasalanan pa na maaaring bumapi sa atin. So therefore, ask for help. Humingi ng tulong sa Diyos araw-araw. Paano natin hilingin ito? Manalangin. Napakaraming tatay, tamad manalangin. Nanay, tamad manalangin. Malakas mag-oo sa prayer, manalangin, pero hindi ginagawa. Prayer po kailangan natin upang makausap natin ng Diyos. Psalms 141 verse 3. Maglagay ka ng bantay sa aking bibig, O Panginoon, ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Yan ang prayer ni David. Bagamat si David may responsibilidad sa kanyang sariling vida, pero hinihingi pa rin niya na maglagay ang Diyos ng bantay sa ating bibig. Babantayan natin palagi ang ating sasabihin at hingin sa Diyos na ingatan ang pintuan ng ating labi. Ingatan ang ating mga pananalita. So, kailangan natin ng 4 na gwardiya ng ating dila, ng ating labi. Una, mga kapatid, kapag kayo po ay nanaway o ng review ng sino man, kahit anak mo, bantayan mo ang iyong dila. Una, mag-isip ka muna. Ang sasabihin ko bang ito ay totoo? Baka narinig mo lang na ganyan ang anak mo. Baka narinig mo lang na ganito yung kapatid mo. Kaya isipin mo palagi, bantayan mo. Ang sasabihin ko bang ito ay totoo? At ikalawa, ang sasabihin ko bang ito ay mula sa aking pagmamahal? Galit lang kaya ikaw? Nanggigigil ka kaya ikaw? Kaya nagtutuwid ka? Sinasabing tama, sinasabi mo? Ang iyong mga pananalita walang kontrol mula sa galit ng iyong puso. Ang puso natin ang bukal ng lahat ng ating sasabihin. Gaano ka man katama sa iyong katwiran, ikaw ang mali. Sapagkat hindi mo na kontrol ang iyong dila. Walang pagmamahal. Kaya una, ang sasabihin ko bang ito ay totoo? Ikalawa, ang sasabihin ko ito ay bunga ng pagmamahal ko? At ikatlo, ito bang sasabihin ko ay kinakailangan? O kailangan ko palagpasin na lang? Bigyan ko ng grace sa kanya. Grace period. Magbilang muna ako kaya ng ilang beses bago ko siya pagsalitaan. Kailangan ba? At pang-apat, ang sasabihin ko ba ito ay mula sa wisdom? Pag sinabi kong karunungan, tsakin natin na ang ating sinasaway o ang ating sinasabihan, natututo siya, namumulat siya sa kanyang kamalian at nakikita niyang daan ng tama. O ang iyong pang pagsalita ay galit, binobomba mo siya, ikaw talaga matigas sa ulo, wala kang pag-asa, talagang ikaw, simulat sa kol, wala kang kaligayahan sa bahay na ito. Hindi ko yung karunungan, kahangalan ko yan. Paano lumagay ang tao sa tama, gayong wala kang nakikitang tama sa kanya? Kaya sabi ng Panginoon, mahirap pong makakain ang bulag
sa kapwa mo lang. Dahil kung ikaw ang nagtutulong sa isang tao, bulag ka sa iyong sarili, bulag ka sa katwiran, bulag ka sa pagmamahal, bulag ka sa kailangan, at bulag ka sa katotohanan, pati yung iyong ginagabayan, mahuhulog din tulad mo. Dahil mabubulag din siya. Kaya na pagdating po sa solusyon, isipin natin kung ano yung ating kalutasan. Ipairal ang bagong puso. Ipairal ang tulong ng Diyos araw-araw. Bigyan ka ng discernment and wisdom. At ikatlo, ipairal ang mag-isip muna bago magsalita. Mag-isip muna bago magsalita. Alam nyo, karamihan sa atin, sabog na bago magsasalita. Di ba? Sabi sa atin, bakit mo papalay yung anak mo? Wala na sabog ka na sumabog ka na. Kaya lahat ng iyong reaksyon, lahat ng iyong salita, lahat ng iyong galaw, mula sa pagkasabog mo sa galit. Kaya kawawa yung ating anak. Tingnan mo yung nanay na yun. Na 1 month old baby. Pulang-pula. Kawawa yun. Pulang-pula yung ismi ng sanggol. Nandito yung sanggol. Sumabog na siya. Sabihin natin may kulang sa utak ng babae yun. Pero hindi yung dapat gawin ng isang normal. Lalo na, Kristiyano. Pag-isip mo na. Bago ka sumabog sa galing. Sabi nga ng kasabihan ng mga psychologists, bago mo ko sa akin anak mo, magbilang ka muna up to 100. 1, 2, wala. Bilisan mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pagdating mo 20, 21. Masali ka. So, kausapin mo ngayon. Ikaw, kausapin mo siya bago ka magbilang, sabog na. Pilay-pilay na lang. Pilayan kanyang emosyon, pilayan kanyang damdamin, pilayan kanyang kinabukasan, pilayan kanyang isipan, ay hindi sa mga ng tama. Pilay na. Paano siya mga ng tama? Pilay. Mag-isip mo na bago magalit. May solusyon ba ang Diyos dito? Sa iyong biglang pagsako? Mayroon. At kailangan mo itong basahin, memoryahin, isagawa, practice. Ano yun? James chapter 1 verse 19. James chapter 1 verse 19. Napakalinaw po niyan. Sabi, this you know, my beloved brethren, but everyone must be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. Bakit? For the anger of man does not achieve the righteousness of God. Basahin natin yan. Memoryahin natin yan. At i-apply natin. Dapat maging mabilis sa pakikinig. Meaning to say, kaya nga dalawang tainga natin makinig muna, huwag sumapat. Good communication, walang sapat. Pag nagsalita ang misis mo, hayaan mo siya magsalita hanggang sa may buhos niya, ang kanyang bigat, puso. Then, saka ka magsalita. Kailangan talagang pakikinig. Then, sabi dyan, marahan sa pagsasalita. Marahan. Gusto ko yung Tagalog dito. Sa English, it's slow. Slow to speak. Sa Tagalog, marahan. Pag sabi marahan, bilang na bilang yung pananalita, talagang maliwanag yung wisdom, at mabagal sa pagkagalit. Paggalit man, alam mo, papatayin kita. Hindi naman gano'n. Anak natin, di ba? Lagi sinuturo. Pag may yung bata, makulit. Galing sa tabi, kausapin. Alam mo, pinasabihan kita,
Kailan? Ilang beses na? Naalala ko ba? Marami na po. Sige. Ngayon, papaluin kita kasi, bakit? Sumusuway po ako. Sige. Sige, tapa. Alis yung takip na cardboard sa west. Pero huwag kang kumuha ng pambumbo. Kailangan yung lapad na malakas ang tunog, pero hindi ganong kasabitan. Kasi pag mabigat, hindi kay kamay ang pinahampas mo, wala kang control dyan. Pero kung mayroon kang paddle na maingay, tunog lang ng batang yung iyak yun eh. Pero wala kang nasaktan. Mahirap naman sabi dyan, mabagal na pagagalit, sabihin, mabagal na pagpalo. Hindi naman pwede ganun pagpalo. Kailangan talaga maramdaman niya yung sakit bilang ganti o bilang hatol sa ginawa niyang pagsuway. Ang kailangan. So, sa kauli-ulian mga kapatid, nakita natin ang una, ano dapat gawin? Isipin ang mga sasabihin. Ikalawa, isipin kung paano lulutasin. Binigay sa atin ng tatlo. Kaya ngayon, nakaraan, tinuruan tayong lumaban sa ating tawa. Ngayon naman, tinuturuan tayong lumaban sa ating puso. Puso po ang kaaway natin sa sarili natin para makontrol ang ating vida. Tinuturuan tayo ngayon ni James na kontrolin ang dila. Alam natin kung ano ibig sabihin doon. Puso natin ang dapat nating siyasatin palagi. Tama ba ito? Totoo ba ito? Kailangan ba ito? May karunungan ba rito? Bago ko sasabihin. Mapupuntor ba natin ang dila? Oo. Dahil tayo ay nasa bagong kalikasan. Wala tayo sa luma na kalikasan. Tayo po ay may bagong dila. Marahil, ginagawa natin ang lahat ng pagtutuwid ng ating dila. Ilalagyan na natin ng sipit yan para mapigilan yung dila. Lahat, ginagawa natin. Pinubutasan natin, nilalagyan ng airing dyan, ng dila. Kahit anong gawin niya, hindi mo mapipigil ang kapagsigan ng dila malibang hindi mo na kontrol ang iyong sariling puso. Kaya sabi nga sa Proverbs 4:23, guard your heart, for it is the wellspring of life. Ito yung bukal ng ating puso. Pero ang ating buhay, ito ang ating puso. Kaya ba natin lumago sa ating pananalita? Gawin natin. Tayo na lang.